Magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid Magandang hapon po, Father Vic. at maligayang Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Happy Easter po. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa ating pagninilay, magandang balikan ang narinig natin mula sa ating Ebanghelyo kung saan sinasabi, madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. At dito sa ginawang ito ni Maria Magdalena, makikita natin kung papaanong siya na dating naging makasalanan dahil sa pagpapatawad na ibinigay sa kanya ni Jesus, siya ay nagbigay ng kanyang sarili sa pagsunod at paglilingkod kay Jesus hanggang kamatayan. Kaya nga sinasabi dito, maagang maaga, madilim-dilim pa ng araw ng linggo, mag-isa lang siya. Pero sa ibang ebanghelyo sinasabi, may kasama siyang ibang mga babae. Pero sa ebanghelyo ni San Juan, mag-isa lang si Maria Magdalena na nagpunta doon sa libingan. Bakit? Para linisin ang bangkay ni Jesus, sapagkat iyon ay ayon sa kanilang kultura. At tatanungin natin, bakit ganito at ganoon na lamang katindi ang kagustuhan ni Maria Magdalena na gawin ito sa bangkay ni Jesus? Wala na si Jesus, patay na siya. Pero bakit ganoon katindi ang kanyang kagustuhang gawin itong bagay na ito? Maaaring hindi ito maintindihan ng ilan, pero para sa mga nakaranas ng mapatawad ng sobra-sobra, para sa mga nabigyan ng pangalawang pagkakataon para mapatunayan ang kanyang sarili, madali itong intindihin sapagkat ganyan ang sitwasyon ni Maria Magdalena. Pwedeng-pwede na siyang mamatay, pwedeng-pwede na siyang mawala sa mundong ito, pero dahil sa awa, sa habag at sa pagpapatawad ni Jesus sa kanya, siya'y nailigtas doon sa sitwasyon na yon. Kaya gano'n na lamang katindi ang kanyang utang na loob kay Jesus. Kaya talagang ibinigay niya yung kanyang sarili sa pagsunod at paglilingkod kay Jesus. Kaya nalulungkot man, sobra mang umiiyak at lumuluha o nagdadalamhati, nagpunta siya sa libingan para bigyan ng paggalang at pagrespeto ang bangkay ni Jesus. Pero wala na doon ang bangkay. At maririnig natin sa ibang bahagi ng Ebanghelyo na sa pagtangis, sa pagluha ni Maria Magdalena, merong isang hardinero na magtatanong sa kanya. Hardinero sapagkat aakalain ni Magdalena na itong lumalapit sa kanya at nagtatanong, Ginang, bakit ka umiiyak? Aakalain ni Magdalena na ito ay hardinero dahil sa kanyang sobra-sobrang pagluha na halos matakpan ng luha ang kanyang mga mata na para sa kanya, sa kanyang pagdadalamhati, si Jesus ay wala na, patay na. Kaya napakahirap isipin na si Jesus ay muling nabuhay. Kaya doon sa bahaging iyon ng Ebanghelyo, hindi nakilala ni Magdalena si Jesus na inaakala niyang hardinero. Ginoo, kung alam ninyo kung saan dinala ang bangkay ng aking Panginoon, sabihin ninyo sa amin upang kunin namin. Yan yung sinabi ni Maria Magdalena doon sa inaakala niyang hardinero. Pero sa pakikipag-usap niya doon sa taong iyon, at nang marinig ni Maria Magdalena na tinawag siya sa kanyang pangalan, Maria,
Nakilala ni Magdalena yung boses nung tumawag sa kanya. Boses yon ng guro ng Panginoon. Kaya nabuksan ang kanyang mga mata at tinawag niya itong mamang hardinero na ito at sinabi niya, Rabboni, Guro. Doon sa pagkakataong iyon, nakilala ni Magdalena si Jesus na muling nabuhay. At ano ang sabi ni Jesus sa kanya? Sabihin mo sa mga kapatid ko, magpunta sila sa Galilea, antayin nila ako doon, at doon kami ay magkikita-kita at ipagkakaloob ko sa kanila ang Espiritu Santo. Kaya makasalanan man na matatawag, namuhay man sa napakatinding pagkakasala, nabigyan ng pagkakataon para siya'y mapatawad ni Jesus. At dahil sa kanyang sobrang pagmamahal kay Jesus at pagtanaw ng utang na loob, kahit hanggang kamatayan, nandyan pa rin siya. Kaya naman sinasabi na itong si Maria Magdalena ay naging apostol ng mga apostol. Ibig sabihin, nung sinabi ni Jesus, sabihin mo sa mga kapatid ko, antayin nila ako sa Galilea. Ibinibigay ni Jesus na muling nabuhay kay Maria Magdalena ang karapatang ipahayag ang tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya ang unang nagpahayag na si Jesus ay muling nabuhay ay hindi ang mga apostol. Ang unang nagpahayag na si Jesus ay muling nabuhay ay si Maria Magdalena, isang babae na sa kultura ng mga Hudyo walang sinasabi. Sapagkat para sa kultura ng mga Hudyo, ang mga babae ay hindi importante. Ang mga babae ay itinuturing lamang na isang bagay. Pwedeng ipagbili, pwedeng ipamigay, pwedeng i-bargain. Kasi babae lang. Pero sa muling pagkabuhay ni Jesus, binibigyan niya ng dangal at importansya ang babae. At kay Maria Magdalena na isang babae, ibinigay ang responsibilidad, ang tungkulin, ipahayag sa mga apostol na siya'y muling nabuhay. Kaya salamat sa pagkilala ng ating Panginoon sa mga babae. Salamat sa kanyang pagtataas sa dangal ng mga babae na hindi na lamang sila basta't ituturing na isang bagay, kundi sila ay kabahagi sa gawaing pagpapalaganap ng mabuting balita. At iyan ang ibinigay niya kay Maria Magdalena. Amen. Sa mga kababaihan ba rito, nakakataba ba ng puso na ganoon ang naging pagtingin at pagkilala ng ating Panginoon sa kababaihan? Kaya naman dito sa ating parokya, ayon sa halimbawa ng ating Panginoon, kinikilala natin ang dangal at kakayahan ng mga kababaihan. Kaya sa ating pagdiriwang ng 50 years foundation anniversary, alam po ba natin yon? Ngayong araw na ito, 50 years ago, itinatag ang parokyang ito ng mga Passionist Congregation Priests. 50 taon na ang nakakaraan nang simulan itong parokyang ito, at sa pagdiriwang natin ngayon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, kasabay nating ipinagdiriwang ang pagkakatatag ng parokya. At dahil doon sa pagkilala ng ating Panginoon sa kababaihan, sa katauhan ni Maria,
Dito sa ating parokya, kinikilala din natin ang dangal, ang kakayahan ng mga babae. Kaya napasimulan natin ang tinatawag nating ginang ng parokya. Ang ginang ng parokya ay 12 mga babae supposed to be, pero pinagsama-sama yung ilang areas para magkaroon ng kanya-kanyang representative ang area. At itong mga kababaihan na ito nakakatawan sa kani-kanilang area bilang ginang ng parokya ang magtutulong-tulong upang ang ating simbahan ay mas mapaayos at mapaganda. Nakasalalay sa proyekto ginang ng parokya ang ikagaganda ng interior painting ng ating simbahan. Kaya yung ating kisame na yan, kung ipagkakaloob ni Lord sa pamamagitan ng proyekto ginang ng parokya, iyan ay magkakaroon ng art painting. Ang ating fasad, ang paligid ng simbahan ay magkakaroon ng repainting at kaunting repair. Ipapakiusap natin sa lahat, lalo na sa proyekto ginang ng parokya, mga kababaihan ng parokya na sila ang manguna at mamuno sa gawain at proyektong ito. Kung sinabi ng ating Panginoong Hesus na muling nabuhay kay Magdalena, humayo ka, sabihin mo sa mga kapatid ko, antayin nila ako sa Galilea. Sa mga ginang ng parokya na kumakatawan sa iba't ibang areas ng ating parokya, ang ating mensahe, humayo kayo, itaas ninyo ang dangal ng kababaihan ng parokya at sikapin na ipakita sa buong dambana at parokya ni San Pablo ng Cruz, meron kaming magagawa. Naniniwala tayo na itong art painting na maaaring ilagay sa ceiling ng simbahan ay isang pamamaraan din ng evangelization. Noong unang panahon, sa mga lumang simbahan, kung inyong mapapansin, mayroong mga painting, iba't ibang painting kung saan nakalagay doon ang mga kwento sa Biblia. At iyon yung sinasabi na maaaring maging proyekto ng ginang ng parokya. Kaya sinubukan natin silang anyayahan sa misa, pero alam natin na linggo ngayon, Easter Sunday, medyo marami ng pagkakaabalahan, hindi tayo umaasa na sila ay darating 100%. Pero nais nating tawagin yung ilan sa mga nandirito, hindi ko alam kung marami, pero maaari po ba silang tumayo para sila ay makilala? Merong isa doon, si Ate Connie ba yan? Pakitaas daw po yung kamay, Ate Connie. At dito si Mami Elisa, dalawa lang. Ayun pa, si Mami, yun. Kuya Manny, nakikita kita, pwede bang pakilala mo sila? Medyo malayo. Hindi abot ng aking salamin. Pasensya na po, Mami. At kung saan silang area nagre-represent. Good afternoon po, Father. Ang ating pong mga kandidata sa ginang ng parokya. Yung present lang. Yung Present present. lang po. Una po si Ate Lorna Esteves. Yung po yung nakakulay. Ayan, si Ate Lorna. Salamat po. Nagre-represent po siya ng St. James the Greater ng Rancho 2. And then si Mami Elisa po. Nagre-represent po ng St. Simon ng Hacienda Heights. Amen. Tapos po si Ate Connie Carpio po
Yun po yung sa Ayan. likod po. Nagre-represent po sa St. Matthew North Greenview po. At ang isa pa po si Ate Teresa. Ate Virgie po. Virgie Taukan po, nagre-represent ng St. Jude Rancho 4 po. Ayun sa bandang ano po, kanan. Ayan. So inaasahan po natin na suportahan po natin ng lahat ng ginang ng ating parokya. Salamat po, Father. Maraming salamat po. At nawa sa halimbawa ni Maria Magdalena na binigyan ng dangal ng ating Panginoong Hesus na muling nabuhay, ang ating mga kababaihan ng parokya sa pamamagitan ng ginang ng parokya ay magkaroon ng boses at tunay na maging mga instrumento ng pagpapahayag ng mabuting balita sa pamamagitan ng mga gawain na nakaatang sa kanilang balikat. Panginoong Hesus na muling nabuhay, maawa ka sa amin.